Hey, what's up guys? So ngayon ay may i-review tayong panibagong project at ito ay walang iba guys kundi yung Bitcoin mining guys. So yung technology behind this is all about yung Bitcoin, 'di ba? Minamine siya sa tunay na which consumes a lot of resources. Kaya nga yun yung cons ng Bitcoin kasi yung mining ng Bitcoin takes a lot of energy. Para may comparison pa nga na yung Bitcoin mas malaki yung energy na kino-consume ng mining ng Bitcoin kumpara sa electricity ng isang bansa. Editor, research mo yun. Nakalimutan ko na kasi pero yan, totoo yun guys. So yung Bitcoin yun yung ano niya, disadvantage niya na degrading siya sa environment. Eh ngayon, lalo na pataas yung climate change and yung sustainable growth, mahalaga siya sa mga bansa. Yung Bitcoin, that is a problem na kailangan masolusyonan. At ang solution na naharap dito is itong Bitcoin Minetrix. Kasi guys, itong Bitcoin Minetrix, kapag nagmamine sila, cloud mining lang sila. Nagmamine sila ng token nila without the use of energy talaga. Pero sa cloud lang nila minamine. Eh no, decentralized cloud mining. So dito, finifix nila yung problem ng high hardware costs at yung mga iba pang scam na nagagawa sa Bitcoin, no? So, ayun lang naman is yung all about sa technology dito sa Bitcoin mining. So yun guys, kung gusto nyo, i-ano nyo lang to, check nyo na maigi itong platform na basahin nyo na maigi yung mga utility nito. Pero ito kasi guys, itong platform na ito, lagi ko to nakikita at talagang aggressive yung marketing nila. Kaya we take a look about kung ano nga ba talaga itong platform na ito guys. Yun, pwede natin basahin guys yung white paper nila dito guys. Intindi natin. Ayan, project summary, yung evolution ng Bitcoin mining nila. At yan, may business case sila for Bitcoin mining. Tapos meron silang cloud mining which is ito nga yung technology behind dito sa pagmamine ng tokens nila at mga iba't ibang solutions na ihanda nila. Tapos yung mga pre-sale, tokenomics, no? So, ang total ano nila dito guys, supply is about 4 billion at 42% is allocated for the Bitcoin mining, 35% for the marketing, staking 7, community 15. So, ito yung mga iba't ibang roadmap nila dito guys. So, una, nandito pa lang tayo sa phase 1 which is yung pre-sale na tinatawag. At guys, kung di nyo alam yung pre-sale, para siyang ano guys, ginagawa to ng mga bagong crypto projects na in need of funds. Diba guys, yung mga stocks nag-IPO sila when they are in need of budget. So, same way dito sa mga project na ito, sa mga crypto, ICO naman yung tawag. Kung initial project offering sa mga stocks, sa mga crypto platforms, ang tawag naman is ICO, which is initial coin offering, which is guys, dito, pwede kayo guys bumili ng coin sa kanilang pre-sale for the lowest price. So, yung token nila is hindi pa naman talaga available, hindi pa nila launch. Pero pwede ka nang bumili nun before pa siya i-launch, no? Which is the earliest possible time you can get in. Kasi nga, pre-sale pa lang. So, kapag tapos na ng pre-sale, ila-launch na yun sa mga iba't ibang exchanges, mas marami na yung makaka-avail ng token nila kasi mas accessible na. So, yung pre-sale, ito yung pinaka-early part ng mga project guys na ginagawa nila minsan, especially when these projects are in need of extra funds. Kasi yung mga funds na makukuha nila from the pre-sale, yun yung gagamitin nila para sa mga susunod na gagawin nila sa mga project nila, no? So, para may budget sila. So, ang advantage yun guys kapag bumili ka sa pre-sale, no, is makakabili ka ng token nila for the lowest price at hopefully pagtapos ng pre-sale, biglang tumaas yung value, pwede mo ibenta kung gusto nyo or kung believe ko talaga sa long-term project na ito, no? So, pwede mo i-hold as much as you want, no? So, dito sa pre-sale nila, yon, marami tayong iba't ibang marketing campaigns na ito dito sa Bitcoin Minetrix. Talaga nakikita natin siya sa iba't ibang platforms sa crypto. Kaya curious talaga ako guys na i-check itong platform na ito guys. So, yung ICO guys nila, start na yan. Nag-start pa siya noon pa, no? Kailan ba dito nakalagay? Walang exact date. Pero nag-start siya nung mga nakaraan lang, bago-bago lang to guys. So, ang total funds na na-raise nila is $4,909,000 which is 5,000 pa yung maximum cap na inavail nila nga dito sa pre-sale tokens nila. So, every time guys, merong counter dito kung saan nag-i-increase yung price na pwede mong bilhin yung Bitcoin Minetrix nila. So, as much as you can buy naman as early as you can, no, kung gusto mo, no. Tapos dito guys sa mismong homepage nila, makikita nyo naman yung ETH, yung USDT. Pwede kayo guys bumili from your card, no. So dito, ilalagay nyo lang kung magkano yung gusto nyo bilhin. Tapos dito, makikita nyo kung ilan yung Bitcoin Minetrix na mare-receive nyo based dun sa conversion na 1 Bitcoin Minetrix is equal to $0.012, no. So i-connect nyo lang yung wallet nyo dyan guys, either MetaMask or anything na ginagamit nyo. Tapos you can buy with Ethereum or with BNB. Pero kapag BNB binili nyo guys or kapag Matic, hindi ata kayo makapag-stake ng token, ayun, no, you will not be eligible for staking. So kung gusto nyo mag-stake, pwede kayo bumili through ETH, okay? Tapos, ayun lang naman, kung nagtatanong din kayo kung kailan nyo pwede ma-claim yung tokens nyo, it is depending kung kailan matatapos yung pre-sale. So kapag naabot nyo yung 5.4 million, doon na matatapos yung pre-sale at available na siya ma-claim. So pre-sale pa lang naman siya at masyado pa maaga guys. So ano nga bala yung mga solution na inaano nila? So unang-una, decentralized cloud mining siya. So minamine nga siya sa cloud through the network lang, no? Hindi na siya minamine through resources
na masyadong consuming sa ating environment. Tapos pwede nyo rin i-stake yung minamine nyo na BTC para kumikita siya ng pera. At ito naman yung reasons nila kung bakit mas maganda yung Bitcoin Minetrix, which is guys, decentralized siya, user controlled, you can buy with ETH, BNB, USDT, at meron siyang taking na pwede nyo i-lock, no? So sa traditional cloud mining kasi ito yung mga disadvantage eh. So itong BTC, ang advantage niya talaga, cost efficient, ease of entry, madali lang bumili, space and noise, wala nga siyang kinoconsume dahil nasa cloud siya. At yung resale words naman nila, sabi nila dito. Tapos yun guys, pwede na kayo guys manalo ng libreng tokens dito sa kanilang mga mine drop na tinatawag o yung mga airdrop. So pwede kayo dyan guys mag-enter, visit kayo ng website, follow nyo yung Bitcoin Minetrix para makasali kayo. Yun yung mga ano nila guys, requirement para makasali. So yung airdrop na mga ganyan is one way to earn money without doing or spending anything. So it's totally free, no? So ito yung mga roadmap nila na pwede nyo abangan guys, at ito yung mga ambassadors na kanilang mga project guys. Ito yung tokenomics, yung allocation, ayan. And yung mga frequently asked questions, kayo na po bahala mag-isa-isa sa mga yan. Pero yon, isa-suggest ko lang din, check nyo yung community platforms nila, Telegram, Discord, Twitter, para mas makita nyo yung mga recent news and events sa kanilang community. So mag-interact kayo dun sa mga yon. At pwede kayo guys mag-email sa kanilang support team if ever naman na may mga questions kayo, and I think they will respond naman, no? So yon, ilalagay ko lang dito guys yung link sa ating description box or sa pin comment nitong website na ito kung gusto nyo bumili dito. Pero inililinaw ko lang guys, do your research. Kung naniniwala talaga kayo, pwede naman kayong pumasok. Pero kung skeptical kayo at hindi, wala naman pumipilit sa inyo. So nire-review lang natin yung mga project dito sa ating platform, at in no way hindi natin sila pinopromote. So maraming salamat guys sa inyong panonood. See you soon sa ating next video.